Hula ho mga ka-angel. Ito mo naman po ang iyong lingkod, ang iyong kalakwatsa at katropa. Naku, baliktad ko po. Ang katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon po ay papasyal ko po kayo sa isa sa mga park dito sa South Calgary. At medyo maganda ang panahon dahil nasa 20 degrees yung temperature po ngayon. At kung saan po tayo makapunta, iikot ko po kayo. Tara po. So medyo kayang panahon po ngayon mga ka-angel. At medyo lumalabas hayaring araw. So marami pong masaya ngayon mga ka-angel dahil pwede na pong mag-short. At isa na po ako doon. Matagal nating hinintay ito mga ka-angel, mga limang buwan din. Ano ba yun? January, February, March. Oo, mga 5 buwan more or less. So pagka po kasi summer mga ka-angel, o spring o summer sabihin natin, pwede po kayong magubad kung ayaw nyo magsuot ng damit. Hindi kayo problema isusuot nyo kung lalabas kayo anytime. Magtsinelas po kayo. Unlike po sa winter, kailangan mo pong mag-boots, kailangan mo pong mag-jacket ng ilang jacket, mag-bonnet, mag-gloves, at marami kayong sinusuot. Kaya kailangan ng kung papasok kayo sa trabaho, agahan nyo at marami kayong susuot. Ang masaklap pa dun mga ka-angel, yung tipong lalabas na kayo tapos sumagit ang tiyan nyo, naku po, kailangan nyong hubarin na naman yung mga sinuot nyo para mag washroom, pumunta sa CR. Kaya yun po mga ka-angel. At talagang kailangan natin na ipaghandaan talaga ang winter mga ka-angel. So maghahanap po tayo. Dito mga ka-angel ay community po ng Yorkville. Yorkville, isa pong magandang community ito. Isa sa mga newest community dito sa Southwest. So kikita nyo po yung mga bahay dyan. At marami pong under construction. At talagang nagbo-boom pa talaga yung mga housing dito sa Calgary. Ito naman po mga ka-angel. At pagka lalo pa tayong pupunta sa South, ayan naman po yung community ng Creekstone. Andyan po yung Pine Creek. Andyan po yung Hudson, Belmont. Dami po mga ka-angel. So dito medyo maraming construction. Ingat po tayo dahil may mga pako. So dadaan po tayo dito. Ayan, talagang marami talagang ginagawa. Ayan po, may crane po. Ayan, yan, mayroon yatang ilalabas. So ingat po tayo. So dito mga ka-angel, at nakakita tayo ng park dito sa may Yorkville. At atin pong ipasyal muna ang mga chikiting natin dahil Sabado. Wala po silang klase para naman po hindi nabuburing sa bahay. Ayan po, may mga slide mga ka-angel. So maganda. So iikot po tayo at maghahanap ng medyo malaking parking. Kasi medyo mahaba itong dala natin. So dito hindi yata tayo magkasya doon mga ka-angel. Yun ang problema po mga ka-angel. Pagka malaki ang mahaba ang car nyo, maghahanap kayo talaga na magkakasya. So dito na lang siguro mga ka-angel at lakarin na lang natin. No choice pa tayo mga ka-angel dahil haba po dala natin. So doon siguro sa dulo. At Hanap tayo. Oh, pwede. Oh, nako.
Parang maraming nakapark. So pagtiyagaan natin dito banda na mga ka-angel. Mag U-turn tayo. Mahaba pa pala. May mga ano din, may mga parang skate din. So ayan po, kita nyo mga ka-angel, yan yung mga open space na tatayuan po ng mga bahay. Ayan po yung extension or phase 2 ng Yorkville at saka mga Belmont. So talagang puspusan po ang pagkukonstruct nila dahil yun na nga po, marami pong lumilipat dito sa Calgary. Layo na doon. So bumaba tayo mga ka-angel at pupunta tayo doon sa park. Yan. So pupuntahan natin doon para makita natin kung ano po yung meron. Ayan po, tara. So mag-green na. Ayan, mag-green na po yung paligid. Ayan, may pupunting hills yan na pag-slidean. May mga skate po din doon, no? Yan, yan. Ayan, maganda yung view. Yan po mga condominium yan. Yan. So makikita nyo po dyan mga ka-angel. Diyan, yan po yung Belmont. Dito po yung Yorkville. So may condominium sila. Doon po naman banda doon, yan po yung Creekston, Pine Creek. Open space po. Marami siyang kinoconstruct. So yan, kita nyo po dyan. Dyan naman po, boundary na po yan ng city limit ng Calgary. Tsaka Foothills po yata o Rocky View. Yan, mga acres na po ang bahay dyan. Kumbaga parang asyenda. Yan. Yan po, every community po pag nag-build sila, kahit sa buong Canada, automatic po yan na may playground. Kasi love na love po nila ang mga bata. Tsaka usually po means nagtatayo din po sila ng mga school para convenient po lahat sa mga bagong titira sa community, ay meron na silang mapupuntang school, hindi na mapapalayo. Ganyan po ang program sa Canada, kaya maganda po. Kaya kung may chance po na makapunta po kayo dito, try nyo po sa Canada. Mamahalin nyo po, tulad po sa pagmamahal natin sa Pilipinas. So ayan, pinalaro muna natin ang mga chikiting para mag-enjoy sila sa slide. Ayan mga ka-angel. Pala mga ka-angel, pasensya na kayo sa mga video natin na na-upload sa tour natin sa US mga nakarang araw. Hindi po masyadong maganda yung quality, minsan magulo. Hindi pa tayo expert mga ka-angel, pero susubukan nating pag-aralan kung paano mag-edit, mapaganda yung video. So pasensya na po kung ganun pa ang mga video natin, pero sinisikap po nating pag-aralan paano mag-edit, tsaka para maging organized, tsaka presentable ang mga video. So yan po. So banda po pala doon ay Yorkville. Yan pa yung dugtong. So maganda po, may mga slide. Yan po.
yung mga ibang video po natin na upload, minsan di na po ako nagsasalita, binibidyoan ko na lang po. Minsan pagod na sa pagdadrive kasi mahaba po yung travel sa US. Yung papuntang shuttle po yung papuntang shuttle may sa more than 1,000 kilometer na yon, parang Vancouver. Tsaka may mga stop pa, ikot-ikot sa mga tourist spot. Mga kung diretsuhin nyo po yun, nasa 11 to 12 hours din. Kung may stop ka pa ibang direction, kaya tatagal yung or lalayo yung distance. Kaya nung that time, bangag na sa pagdadrive, medyo pagod, hindi na ako masyadong nakapagkwento sa vlog, kaya binidyoan ko na lang. Pero maganda po kung may chance po na travel po kayo sa US. Maganda po yung Canada, meron din po may offer yung US din na mga unique na tourist spot. So at least maiba man lang yung makikita na wala sa Canada. Kumbaga meron sa US na wala sa Canada, meron naman sa Canada na wala sa US. So hindi naman lahat ng lugar ay perfecto. Meron din mga things na wala sa ibang bansa at meron sa ibang bansa. Pero other than that po, yung Canada po, masasabi ko ay one of the best, one of the beautiful country in the world. Kaya siyempre hindi pa rin mawawala ang Canada sa atin. So ngayon sa mga summer po pala, balak din po naming subukang magbiyahe na naman, tumawid ulit sa US at sa atin pong bibisitahin naman ang mga iba't ibang lugar, especially po sa bandang central, yung mga unique na landscape po ng Arizona, ng Utah, ng Nevada, ng Colorado. So mostly po kasi ako mahilig ako mag-drive. Kasi pagka-advantage kasi pag-drive, makakapag-stop ka po anytime. Kung may makita kang maganda, stop ka, picture, video. Like po kasi sa pag-aeroplano, mabilis nga makarating, pero andun ka lang. Let's say for example, punta ka ng LA. So LA ka lang mag-iikot, otherwise kung magre-rent ka ng car at makapag-ikot. So mabilis nga pag aeroplano, hindi ka pagod kung dahil mabilis. Yun lang naman, hanggang doon ka lang. Pero pagka by car, anytime po, hawak mo po ang oras, stop over ka anytime, uwi ka anytime, lipat ka anytime, punta mo yung mga gusto mo, kahit gabihin ka, walang problema dahil hawak mo yung oras mo, hawak mo yung car. So ngayon pala mga ka-angel, nagsishare ko lang yung friend ko na gumamit na po ng Tesla going to shuttle, kasama ko, nakapag consume lang po siya ng mga more or less 500 Canadian dollar sa charging hanggang going back to Calgary na yon. So ako po, buti po may fuel saver yung ginamit natin na car. So mas mahal po sa akin na siguro more or less 700 yung na-consume ko din. So yun na nga po, pag i-analyze nyo po yung consume ng gas tsaka electric, ay mas mura po talaga yung electric. Nasa 700 plus sa akin, yung friend ko nasa 500 lang, wala pa yata 500. So is a Model Y model
or trim ng Tesla. So ang ginawa po namin bago kami pumunta ng shuttle tsaka mga tourist spot, research muna namin sa Google Map saan yung mga nearest charging station. Kumbaga plinan namin at least makapag-charge siya, makapag-stop kami. Nakapalan na siya, at least hindi kami mahirapan maghanap ng charging station. At saka makalculate namin yung kung ilang distance, ilang kilometer pa ang natitira or kaya ng battery niya bago kami mag-charge. So which is nakatulong po yun at na-manage naman po namin kahit gaano kalayo yung pinuntahan namin. May mga isolated area pa, pero like I said, before we went there, pinul charge muna namin. At least sa isolated area ka or walang charging station, sapat pa yung battery niya para makapunta doon at going back and forth. So ganun po. Hindi po tsaka sa US po kasi diyan nanggaling yung Tesla. So marami po silang mga charging station, especially po sa mga major highway, major expressway, freeway. So no problem po yan. So nakapumbaga pinag-aralan nila na talaga yung mga major highway naglalagay na sila. Halos every town or city meron silang charging station. Sa Canada rin po talagang marami pong mga plano din. Patuloy po, continuous yung pagko-construct nila ng mga charging station sa Canada rin po. So hindi rin po naging problema sa Canada. Hindi magkapitbahay lang po naman po yan. So yun po. So doon ko napatunayan na reliable at pagdating po sa gas, paggastos, electric po, makakamura po kayo. So kung yung difference namin is almost 300 Canadian dollar, malaking bagay na po yun dahil pwede mong idagdag sa budget mo sa food, sa hotel, at sa mga iba't ibang like souvenirs. So mga ka-angel, yung pagdating namin ng shuttle, nag-Airbnb kami for 2 nights para naman makapagluto kami ng mga food namin na gusto, Filipino style pa rin. Pero pagdating sa ibang lugar, nag-hotel na po kami para gusto rin kasi ng mga bata din na may swimming pool. So yun po yung ginawa namin. So pag may mga pagkakataon po tayo, akin pong isi-share din pala kung ano po yung mga kung halimbawa mag-travel kayo sa US by car, by land, ano yung mga dapat gawin, hindi dapat dalhin, tsaka usually mga tinatanong. So isi-share ko yan, magkakaroon ako ng separate video dyan para naman po malaman ninyo pag kayo naman po mag-travel sa US. So yun mga ka-angel, bumasok na po tayo sa car at medyo may kunting hangin pa po, medyo malamig pa. Hindi ako nag-jacket kanina, kita nyo naman kanina, pero pagka na-expose ka po kahit may araw, malamig pa din kasi may kunting hangin. Kaya bumasok na lang po tayo sa car at baka magkasakit pa mga bata. Usually spring pa po kasi medyo malamig. Punta tayo lang muna sa mall. Isang mall sa Calgary, sa South, sa SM Calgary mga ka-angel. Bakit po SM? South Center Mall. So yun po yung pangalan. So, tara po. So dito po tayo ngayon sa pumasok po tayo sa loob ng ito po ay Belmont mga ka-angel. So Belmont po itong community na ito. So ayan, noong mga nakarang buwan po, wala pa itong mga townhouse na ito. Ngayon buo na. Talagang mabilis yung pag-construct kasi po yung mga gamit po nila is lumber, mga kahoy. Ang binubuhusan lang po nila ng semento ay yung base nya, yung basement, yung mga naka-attach dun sa lupa, sa
And then nung pag-going up, going to the first main floor, second floor, o kung may third floor pa, ang mga kahoy na po yan. Dahil siguro po, hindi po ako expert, pero sa aking naiisip ay dahil po yung Calgary, or let's say Canada in general, ay malamig po, ay madali at least hindi siya mas malamig sa loob kung winter. Kung puro semento po yan, obvious po. Alam niyo naman po, pagka summer sa Pilipinas, doon po tayo sa semento, humihiga. Ganun din po ang kainatnan, pagka puro semento po yung bahay dito, mag-moist, mag-frozen, mas lalong malamig yung bahay. Kaya yun po yung design dito sa Canada. Na sabihin man natin na mas matibay yung semento. So, hindi naman po ganun ang point doon, dahil sa weather din po kasi yan. At saka may technology na po kasi din ngayon, may mga ano rin po yan, ano man tawag, may nilalagay po silang parang mga insulation para mas makapal pa yung wall ng bahay dito. So, at saka may mga heater din po kasi yan. So, matic na po yan, may kasamang heater. Pag nag-construct sila ng bahay, complete package na po yan. May mga appliances na rin po yan. Pwede po kayong mamili kung ano yung klaseng appliance, pwede po yung i-request yan. At saka pwede po kayong mag-add-ons. So depende po yan sa pag-uusap nyo sa builder, kung yung brand new po ang kukunin yung bahay. Pag naman pong built na, like kumbaga second hand houses, complete package na rin po din yun. May mga appliances na rin po yan. So almost the same sa brand new. Ang usually po kasi yung mga used na, may mga fence na yan. Gawa na po yung backyard, na may garden na rin po yan. So may mga talagang nailagay na sila na wala halos kompleto na yung bahay. So unlike po sa brand new, ang ano lang po dyan, yung building lang ng bahay. Hindi pa develop yung standard is hindi nila i-build yung basement. Bubuuin nilang nila yung basement, pero hindi ibig sabihin na may mga carpet, yung wall is complete na, may mga kumbaga na division na yon, na kung may sala siya, ganun. Hindi po. So usually po yan, basement is hindi siya kompleto, kumbaga unfinished ang tawag nila. Usually po main floor, second floor, third floor, yun po yung mga finish. So depende po yan sa inyo, pag-uusap nyo sa builder kung ano yung i-request nyo. Pwede nyo rin po niyang isabihin na i-build nyo na yon, yung isama na rin po yung pag-build ng garage, kung back garage po or detached po yung yung bahay nyo. Pero pag front garage, attached na po yan, automatic na po yan kasama ang garahe sa harapan. So kahit hindi nyo na po i-request yan, automatic na po yan na naglalagay sila ng garahe. Pagka detached po, ibig sabihin sa likod po yung garahe nyo, doon po kumbaga hindi siya optional po yun, add-ons po yan, isama nyo sa mortgage kung may budget kayo. Yung iba po, ang importante minsan yung bahay lang, may lupa, and then tupalo na lang po yung mga fence, yung mga garage. So yun po, depende. Kung may budget, why not? Kung wala, di okay na rin na yung bahay muna, para at least may matirhan. Tsaka po, ang maganda rin naman pag brand new, at least kayo yung pinakaunang maninirahan. Wala kayong iniisip kung sino man po yung nakatira dati dito, nakatira dati sa bahay na yon. Hindi, kumbaga hindi nyo man 100% na alam yung history ng bahay. So total po, nasa Canada po tayo mga ka-angel, wag tayo mag-isip kung ano-ano, mga superstitious, respeto pa rin natin yung superstitious belief. Pero like I said, the number one is pray to God. At modern na po tayo, wag tayo mag-iisip kung ano-ano na makakaapekto sa pagtira natin kung bibili tayo ng second hand na bahay. So ayun po ang aking naibahagi kung ano yung sistema sa
about sa bahay dito dahil nadaanan po natin kanina yung mga construction, under construction na bahay. So going po tayo ngayon sa SM Calgary. So South Center Mall po yon mga ka-angel ha. Hindi siya SM na parang Shoe Mart. So yun po kasi ang pinakamalapit na mall dito sa South. So nasa McLeod Trail po tayo. So 80 kilometer highway speed limit. So sumunod lang po tayo sa kanilang mga rules. At always check the blind spot area left and right bago tayo mag-change lane, to make it sure na safe yung pag-changean natin na lane. So kita nyo yan mga ka-angel, may taxi dyan sa harapan natin para sa mga kapatid natin na PWD. So mayroon po siyang hydraulic. Kumbaga kung naka-wheelchair po ang isasakay niyan, eh, hydraulic po yan. Mayroong magbababa doon sa wheelchair. Isasakay niya yung wheelchair, and then bababa po yung machine na yon para mag-level doon sa ground. Hindi na po kailangan buhatin o ipa-slide. Yung iba po incline, may mga naka-incline, pero may mga high-tech na po kasi tayo. Mas safe yung machine na hydraulic, tapos ibababa niya yung kapatid natin mga PWD. So ganyan po mga ka-angel, at aking madaldal po ako. Ang content po kasi natin is giving information sa inyo. Discovery, exploring, sharing information and knowledge. Ika nga, kung may mali po ako, hindi tayo perfecto, sitahin nyo po ako, mag-comment po kayo, at atin pong i-accept yan, i-acknowledge, at magpapasalamat tayo sa correction. Kasi minsan po pag nag-research tayo, minsan po luma na po, minsan siguro yung nakukuha nating information, but most of the time naman po is updated. So may correction po pa pala ako dito sa sinabi ko sa vlog ko dun sa Starbucks sa Seattle, na first Starbucks in the world. Nasabi ko po doon nung aking review yung video, sinabi ko na yung Starbucks ay nag-start nung 1912. Nakita ko po kasi yung 1912 doon sa main entrance, and ako naman hindi ko na research kasi, kaya dire-diretso ko na lang kasing in-upload. Puro aking napag-alaman na 1971 po pala nag-start yung Starbucks doon sa building na yon, doon sa store na yon, yung Starbucks. So 1971 po nag-start yung Starbucks, correction po yon, hindi po 1912. So sorry po. So yeah, yun na nga yung nasabi ko. Oh my, nung nakita ko, naku po, mali yung sabi ko. Kaya that time hindi ko na lang po dinilit yung video, i-correct ko na lang po ng another video. So yun. At saka hindi tayo nag-aaraw nakapasok mga ka-angel kasi mahaba ang pila. At siyempre kung kailangan natin pumasok doon, kailangan natin pumila para respeto naman po yung mga nakapila. Baka akala nila is sumingit tayo. Kaya hindi na po kami pumila dahil magta-travel po kami, paalis na ng shuttle at that time. 1 minute. So yan mga ka-angel, yung main entrance nya. At maghahanap tayo ng parkingan. Yung Decathlon po yan mga ka-angel, parang katumbas yan ng, ano bang katumbas sa Pilipinas yan, parang mga sports store yan mga like mga shoes, pagamitan sa mga sports, mga basketball, ganyan. I think it's a Europe based company. So dito po tayo usually nagpa-park mga ka-angel, kasi park, mag-snow, mag-ulan, at least covered siya. So dadaan po tayo dito sa Winners mga ka-angel. So
So yan mga ka-angel, ang loob ng SM, also known as South Center Mall ng South Calgary. Yan po yung mga tindahan mga ka-angel. Yan po ang mall. So yan po, may clears. Yan po yung mga usually gamit ng mga dalaginding natin. May body shop. Yan po yung mga deodorant. Yan, mga sapatos. Yan, bootlegger. Ricky's, mga damit. Ardin, Bentley. Yan po yung mga paninda dito mga ka-angel. Yan, mayroon po silang open space dito. Usually dito sila nakakaroon ng mga events. Sira yung escalator. Ayan po, Urban Kids. So ayan. So yun po, may Pandora po doon sa taas. Ayan po, Lululemon. Isang Canadian paste na damit. Ito may mga food sila mga ka-angel. Pumuna tayo mga ka-angel. So yan po yung mga paninda. Yan po yung mga stores dito. Yan mga ka-angel. Linis to yung mall. Yan. Yung H&M po dito. Dati po dyan sa JD Sports, Victoria's Secret po yan ang nakalagay dati. Tapos lumipat yata sila ng ibang area. Kaya yan po yung pumalit. So, okay po. Malinis. Yan. A few moments later. So, yun mga ka-angel. At maraming salamat po ulit sa panonood at ingat po kayo lagi. Stay safe, pray hard it works. Hanggang sa susunod po natin na mga video. Maraming salamat po sa panonood at wag po sana ninyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube and Facebook channel natin na Discovery Angel. Yun po yung may background or pictures na may Glacier National Park na picture. So sana po i-subscribe nyo at i-follow nyo po at tuloy-tuloy po ang paglalakbay at paglalakwatsa po natin. So at isa po pa pala, kung ganito po ako magsalita, ganito yung mga style ko, hindi po ako mayabang mga ka-angel, mabait po akong tao at matulungin. At ang akin pong i-purpose po ay makapaghatid po ng mga information, mga ideas, saan po mga lugar at kung anong gagawin sa mga bagay-bagay. Magkaroon din po tayo ng mga video kung paano tayo pumunta dito, ano yung applyan, ano po yung diskarte, pag-apply po ng PR, pag-apply po ng citizenship, mga crossing the border information po, lahat po yan gagawin ko ng video para po may i-share ko po sa inyo at meron po kayong idea kung kayo naman po ang pupunta ng Canada. So like I said po, mahalin pa naman po natin ang Canada. Of course, wag po natin kakalimutan na yung pagmamahal pa rin po natin sa inang bayan na Pilipinas kasi doon po tayo nag-start. Kaya wag nating kalimutan ang Pilipinas pa rin. So yun lang po muna ang video natin. Sa ulit sa mga video, minsan siguro may corny or may mali kung masasabi or yung mga video magulo, blurred, balibaliktad. Pasensya na po. Hindi pa tayo marunong. Hindi pa tayo expert. Pero pinag-aaralan po natin paano mag-edit at mapaganda ang mga video. So yun lang po muna. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Stay safe. Ingat po kayo lagi. God bless.